Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Maraming salamat po for joining me today. Especially doon sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo na nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay. At malaking tulong po yan dito sa ating bansang Pilipinas. Again, thank you once again. At para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe. Paki-click na rin po yung bell button, pati na yung like, pati na rin yung like button. At baka gusto nyo i-share na rin ito sa inyong mga kamag-anak, inyong mga kaibigan, para lumaki ang ating community at marami makaalam sa mga issues na pinag-uusapan natin dito. At of course, bago po tayo mag-umpisa, gaya po ng ating nakasanayan, ito po ang ating opening prayer o yung EJ Morse prayer. Para po ito sa ating mga lingkod bayan o yung kung tawagin natin ay mga public servants. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Iyan po. Maraming salamat ulit. At tuloy na po tayo sa ating discussion for today. Ang gusto ko pong i-discuss sa inyo ngayon ay tungkol dito sa pagkakaroon ng issue ng mga Dutertes na sila daw ay maka-China. What? Ano po ba ang pinanggagalingan nitong issue na to? Bakit maraming Pilipino ang naniniwala na itong mga Dutertes ay maka-China? Tayo naman po ay wala pang diretsong ebidensya. Wala po tayong nakikitang dokumento, wala po tayong nakikitang diretsong ebidensya na makakapagsabi na ito nga ay maka-China. Bukod lamang doon sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga sinasabi, at kung minsan sa kanilang pananahimik. Ano po yung sinasabi nating pananahimik? Wala pa kasi kaming nakita, ako mismo, wala pa akong nakita na nanggaling dito sa pamilya Duterte na nagkukundina diyan sa West Philippine Sea. Pagka ang ating mga tao dyan, ang ating Coast Guard dyan, ang ating Navy dyan, ay nahaharas or hinaharas ng mga barko ng China. Doon po nanggagaling marahil ang paniniwala din ng maraming Pilipino na ang mga Dutertes ay talagang maka-China. Bukod pa rito, yun na nga, no? Marami ng insidente dyan sa West Philippine Sea na nasaktan, nasira ang gamit, barko binangga, nilaser, binomba ng tubig, at yun na nga, minsan may naputulan pa ng daliri dyan na sundalo ng Pilipinas dahil sa pangbubunggo ng barko ng China. At kadalasan, of course, yung malalaking barko ang ginagamit nila dyan para talagang i-overwhelm ang ating mga tao at i-overwhelm tayo sa kanilang dami. Napakadami palagi ng mga barko ng China dyan. Samantalang tayo, hindi natin afford. Dahil isa tayong maliit na bansa at kukonti lang ang ating assets. Kukonti lang yung ating barko. So kadalasan, marami na yung dalawa na barkong pinadadala dyan as against minsan hundreds na barko
na pinadadala ng China. Itong mga nakaraang week o nakaraang buwan ay maraming nahuli na mga allegedly Chinese spies. What? Of course, may kasama ring mga Pilipino. At sa iba't ibang lugar sa Pilipinas nakuha sila. Nakaramihan dito ay ang mga nahuli na yan ay nadoon sa location kung saan tanaw ang West Philippine Sea. Oh no! Naandiyan sila sa mga resorts at saka yung mga bayside or mga tabing dagat na kung saan pwede silang mag-monitor at pwedeng maglagay ng mga CCTV. What? Ganun nga ang nangyayari dito sa mga nahuli na to. Naandoon sila sa mga location na kung saan tanaw ang dagat ng West Philippine Sea. Oh no! At nakumpiska nga ang mga gamit nito na merong ngang mga video at may mga monitoring sila na ginagawa. Diyan sa galaw ng ating Coast Guard at galaw ng ating Philippine Navy. Kaya naman pala, dahil dito sa mga nahuli na mga video, mga monitoring, mga CCTV, dito pala, kitang-kita, lumalabas na ganito ang nangyayari. Kitang-kita dyan sa mga report na mga spies na to, na ipinabato kagad nila sa China, probably sa Navy at sa Coast Guard ng China, ibinabato ang information, ibinabato kung ano ang kilos ng ating Navy, kung ano ang kilos ng ating Coast Guard. Kaya naman pala, biglang-bigla, makikita na lang ng ating mga tauhan na andyan na yung mga maraming barko. Biglang-bigla nagsisidatingan yung mga barko nila. Wala pala tayong kamalay-malay, monitored yung kilos ng ating Navy, monitored yung ating galaw, yung galaw ng ating Coast Guard. Oh no! So ngayon, lately, parang nababawasan. Although hindi natin masabi, from time to time, dumarating talaga yung maraming barko pa rin ng China. Pero, ang nakakagulat dito, yung mga nakaraang panahon, nakaraang buwan, na pagparating na yung Coast Guard natin, pagparating yung Navy natin, bigla nagdadatingan yung mga barko. Oh no! Of course, meron silang radar system. Pero, kung malayong-malayo pa ang pinanggagalingan nila, ang tingin ko rito, binabato ang information ng mga spy na nahuli dito mismo sa ating bansa. What? Ang masakit dito, may mga Pilipinong kasama. Hindi natin sigurado kung itong mga Pinoy na to ay alam ang ginagawa ng mga Chinese at tinotolerate lang nila dahil sa pera, dahil sa sweldo nila, or wala silang kamalay-malay na nagagamit sila. Kaya sila dinadala doon sa mga location na mga Pilipino ang nakakaalam. At nakakapasok sila doon sa mga resort at doon sa mga area na kitang-kita nga yung West Philippine Sea. Ngayon, balikan natin yung pamilya Duterte. Maraming ang nagsasabi na halatang-halata ang kilos nila na talagang pro-China. Unang-una nga, itong si Duterte, pag-upo nito, si President Duterte, yung former President Duterte, nung bagong upo ito, ang unang-unang bansang pinuntahan ito, at vocal naman siya dyan, sinabi niya na talagang gusto niya mapalapit sa China. At ayaw niyang mapalapit sa US. What? Well, option niya yon during that time dahil siya ang presidente. So, nangyari talaga yan. Ang unang-unang state visit na ginawa niya ay sa China. At doon na nag-umpisa, na nagkaroon nga siguro ng closeness or doon nag-umpisa ang friendship niya with the president ng China, na si Xi Jinping. Kaya lang, okay naman sana na makipagkaibigan ka sa mga neighboring countries mo, especially Asian countries. Ang problema ay may ibang motibo itong China. Ang problema kasi, iba ang kilos ng China. Meron silang tendency talaga na mag-flex ng muscle at
hanggat maaari ay bumigay sa kanila ang mga bansa na kanilang tinutulungan. May history na sila ng ganyan sa ibang bansa na lahat ng klaseng financial aid ibibigay nila, but later on, napakalaki ng kapalit. Of course, dito sa Pilipinas, ay aware ang mamamayang Pilipino, kaya hindi nila basta-basta magawa yan. Kaya lang, yung time nga ni President Digong Duterte ay medyo malaki ang kanilang naging advantage. At nagtuloy-tuloy na yan, even during the time of the presidency of Digong Duterte, nambubuli na sila diyan sa West Philippine Sea. Wala silang pigil. Hindi sila pinipigil dahil nga itong si President Duterte ay ayaw kumilos laban sa China. Yung time na yan, nag-umpisa na yung pambubuli sa atin dyan, yung pambabastos ng mga barko ng China laban sa mga barko natin. Pero walang ginawang drastic action itong ating nakaraang presidente. At ano pa ang basis kung bakit ang mga Pilipino ay naniniwalang makatsina itong pamilya Duterte? Ito mismong si VP Sara. Itong mga time na nakaupo na siya as Vice President, never din tayong nakarinig sa kanya na kinikriticize niya ang China diyan sa mga ginagawa nilang aksyon at pambubuli diyan sa West Philippine Sea. Wala siyang posisyon, wala siyang sinasabi, wala siyang comment. Umiiwas siyang palagi. There was one time ini-interview siya tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa China. Kung anong masasabi niya, ang tinuturo niya lang yung sinabi daw ng kapatid niya. What? Isipin niyo naman, Vice President ka ng Pilipinas. Ang bumoto sa'yo, ang mga naniwala sa'yo at mga nagtiwala sa'yo ay mamamayang Pilipino. Ipinagmamalaki nga ng kampo ninyo na 32 million Filipinos ang bumoto sa'yo kaya ka naging Vice President. Niyayabang niyo pa nga na mas marami ang boto mo kay PBBM. Natotoo naman, pero hindi rin ako naniniwala na ikaw ang bumitbit kay PBBM. Nabitbit ka ng PBBM dahil mas malaki ang boto ng Marcos dito sa Luzon at sa Visayas. Ang contribution mo papunta naman kay BBM ay Mindanao lang. Ako ay pro-constitution. Ako ay isang makabayan. Ako ay isang pro-constitution at ako ay isang tunay na Pilipino nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya ako sumusuporta diyan sa nakaupong presidente. Dapat din lang susuportahan ko si Sara Duterte, kaya lang hindi nga siya nagpapakita ng loyalty, hindi nga siya nagpapakita ng patriotism dito sa ating bansa. Kaya ako ay ganito na rin ang sinasabi ko. Naniniwala rin talaga ako na may leaning kayo towards China. Dahil nga sa wala kayong aksyon na ginawa, walang posisyon yan kahit na may naputulan ng daliri doon sa West Philippine Sea na tauhan natin. Isang Pilipino dahil sa pambubunggo ng barko ng China. Ayan po ang ating pinaniniwalaan at yan ang pinanggagalingan kung bakit nga maraming Pilipino ang naniniwala na pro-China ang mga Dutertes. At nakita naman natin kung paano nag-effort itong si Sara Duterte ng 2 occasions na napanood ko na pinilit magsalita ng Chinese. I think it was Mandarin. Na bumati siya kay Xi Jinping, binati niya ang China sa salitang Mandarin or Chinese. Pero bakit niya gagawin yan bilang isang Vice President, bilang isang Vice Presidente ng Pilipinas, pagdating naman sa mga issue na naaapi ang Pilipinas, hindi siya nagsasalita. What? Samantalang, pinapakita niya openly na piniplease niya ang China. Oh no! What? She was trying to please Xi Jinping. Bumabati siya in Chinese. Pagkatapos, may malaking issue diyan sa West Philippine Sea, tahimik siya. At mapapansin nyo rin, mapapansin nyo. Lahat nung nasa kampo ni Duterte,
Wala ring comment. Tahimik din sila pagdating sa West Philippine Sea. Tahimik din sila pagdating sa issue ng pangbubuli ng mga Chinese diyan sa West Philippine Sea. Tahimik silang lahat. Si Bongo, si Bato, lahat sila, si Delgra, lahat sila. Si Salpanelo, si Harry Roque. Ngayon, masisisi nyo ba ang taong bayan kung kayo ay pagbintangan ng mga makachina? Lahat kayo, wala kayong posisyon. Ang tahimik ninyo pagdating sa issue dyan sa West Philippine Sea. Dahil ayaw nyong magalit sa inyo yung amo nyong si Digong Duterte. At yun na nga, 2 beses ko napanood na itong si Sara Duterte nagsalita ng Chinese, piniplease niya talaga itong si Xi Jinping. Pero, pag nasasaktan ng mga Pinoy dyan sa West Philippine Sea, nililaser ang mga mata, binobomba ng tubig ang barko, wala siyang sinasabi kahit ano. Wala. What? Wala. Ano, mga kababayan, ang importance nito? Ano ang kasaysayan? Ano ang kahalagahan? Na dapat ang ating mga public servants, ang ating mga politiko, ang ating mga niluluklok sa pwesto ay dapat patriotic at loyal sa ating bansa. Ano ang importance niyan? Dahil po, ang China, pag talagang tinuluyan niya na sakupin ang Pilipinas, na sa tingin natin talagang meron siyang tendency na ganyan, hindi lang niya magawa-gawa basta-basta yan dahil sa US at sa mga iba't ibang bansa na nasa atin ang suporta, magiging napakadali sa China. Oh, no! Kung marami sa ating mga opisyal ang nakaupo pagkatapos supporters sila ng China. Napakadaling gawin ng China yan. Napakadali kung maraming opisyal ng gobyerno ang nasa pwesto. Madali pong gawin ng China yan. What? At importante rin sa China ang Pilipinas pag tinuluyan niyang atakihin ang Taiwan. Oh, no! At alam na alam naman natin na talagang target ng China ang Taiwan. Malaking bagay ito, very strategic ang location ng Pilipinas kung kontrolado nila ang Pilipinas at aatakihin nila ang Taiwan. So yan po ang mga dahilan kung bakit dapat ang ating mga public servants, ang ating mga opisyal ng gobyerno ay huwag nating papayagan makaupo ang mga makachina. Ang masakit pa nga nito, yung nangyari nung nakaraang hearing diyan sa Kongreso, yung TRICOM, nagbitaw pa ng salita ang isa pang pro Duterte or isang taga-kampo ni Duterte na si Marcoleta, na sinasabi niya, walang West Philippine Sea. Tayo lang ang may imbento niyan. Isipin niyo, yung ba namang ganyang salita? What? Whether may basihan siya o wala, dapat bang manggaling sa isang Pilipino yan? Na kung saan tayo, hanggat maaari, inculcate natin sa bawat Pilipino na merong West Philippine Sea at ipaglalaban natin yan. Manggagaling sa isang Pinoy, sa isang congressman at tumatakbong senador. Sasabihin niya, tayo lang naman may gawa niyan. Oh, no! Isipin niyo yan. Oh, no! Pinapahina niya ang ating posisyon. Imbes na palakasin niya, inculcate, itanim natin sa mga isip ng bawat Pilipino na merong West Philippine Sea, atin yan, ipaglalaban natin yan. Mali baliktad. So ganyan-ganyan po ang mga sinasabi, ganyan ang kinikilos nitong mga politicians, nitong mga kandidato, nitong mga public servants na kakampi ni Digong Duterte. Kaya mga kababayan, ingat po tayo sa mga ganitong klaseng tao. Huwag na po tayong pumayag na ang binibigay natin na pwesto diyan sa gobyerno ay mauupuan ng mga makachina.
Huwag tayong pumayag. Alamin natin ang mga background niyan. Tingnan natin yan kasi ito nagiging automatic. Pagkakasama sa kampo ni Duterte, nagiging makachina talaga. Tumitikom ang bibig nila doon sa mga issue dyan sa West Philippine Sea. At minsan nadudulas pa nga, katulad nito sa Marcoleta. Bumawi na lang ito, nagyabang na ilalaban daw natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Dahil atin yan. Kasi nag-backlash. Maraming nagsalita against him. At alam niya, lalo niya ikalulubog yan dyan sa kanyang candidacy. At alam niya naman na malayong-malayo siya. Sa survey, malayong-malayo siya at dito sa ginawa niyang pagsasalita na yan, lalo siyang lumubog. Yan po ang importance ng ating pinag-uusapan ngayon na huwag po tayong pumayag. Ito'y pang-ilang vlog ko na dahil importante po itong issue na to sa atin. Huwag na po tayong pumayag. Huwag po tayong pumayag na magluklok diyan sa gobyerno, magluklok diyan sa posisyon sa ating mga government agencies na may loyalty sa China, na kumakampi sa China. Huwag po. Isipin nyo na lang. Pinapasweldo natin yan. Pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Katulad nitong si BP Sara. Isa po siyang public servant na pinasisweldo ng taong bayan. Na ang issue nga, kaya nga nagkaroon ng impeachment case sa kanya, ay yung 125 million na inubos sa 11 days lang. What? At of course, meron pa mga makikitang ano dyan. Marami pang makikita pag nagbuksa na ang hearing, ang paglilitis dyan sa impeachment court sa Senado. Marami pa tayong makikita dyan. Guaranteed, maraming makikita pa tayo dyan. Hindi pa natin sinasabing guilty siya, pero definitely, marami pang ebidensya na hindi natin nalalaman. What? At yan po ang sinasabi natin dito. Kung ayaw nilang isubmit ang sarili nila sa investigasyon na to at hinaharang na nila sa Supreme Court itong impeachment, lalo tayo mag-iisip bakit nila hinaharang. Samantalang ikiniklaim nila wala silang kasalanan. Kung ang claim nyo wala kayong kasalanan, huwag nyong harangin ang impeachment. Dahil ang impeachment naman ay hindi automatic na guilty ka. Bibigyan kayo ng panahon dyan para depensa ng sarili nyo. Bibigyan kayo ng panahon, i-present ang sarili nyo, patunayan nyo na wala kayong kasalanan. Again, babalikan ko yung issue ng China. Mga kababayan, ako po ay walang ibang hihilingin sa inyo. Huwag po tayong makuha sa mga pagpapatawa. Huwag tayong makuha sa kanilang mga pa-humble effect. Huwag tayong makuha sa mga kanilang mga style na makamasa. Style ng makamasang pananalita. Huwag tayong makuha sa ganyan. Isipin po natin, pag hindi po nagmamahal sa bayan, wala pong patriotism, wala pong loyalty sa flag, walang loyalty sa Pilipinas, huwag po natin bigyan ng tsansa makaupo sa gobyerno. Sayang na sayang po ang laki-laki ng budget na tinatapo natin sa mga yan pagkatapos wala naman palang pagmamahal sa Pilipinas. Oh no! Sayang na sayang po. Yan po ang aking appeal. Huwag na po tayo, tingnan po natin maigi saan naka-align ng kandidato na yan. At pag nalaman natin makachina, scrap na po natin yan. Sa pamamaraan po niyan, sa pamamagitan po niyan, maipapakita natin yung ating pagmamahal sa ating bayan, maipapakita natin yung ating loyalty sa ating bayan, at pagmamahal natin sa ating sariling gobyerno na tumutustos at nagpapasweldo, gumagastos sa mga politicians na to, sa mga public servants na to, pagkatapos walang serbisyo at walang pagmamahal sa sariling bayan. Huwag na po natin, please po, huwag natin gawin yan. Lalo po tayong walang asenso habang buhay na po tayong ganito. Pagka pinayagan natin ang mga taong yan
gagastosan natin sa gobyerno, uupo sila sa mga masasela na pwesto pagkatapos wala silang malasakit at pagmamahal sa sariling bayan. Yun lang po mga kababayan. Sana ay tumiim sa ating mga puso at isip ang aking apila na huwag na po nating bigyan ng tsansa na makaupo ang mga taong walang pagmamahal sa sariling bayan. Ang masakit nga niyan, tayo pa ang nagbabayad sa kanila para sirain lang ang ating bansa. Thank you so much, ladies and gentlemen. At sana po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at pakishare naman po para lumaki-laki yung ating community at spread natin ng maayos yung ating mga issues na dapat nating naririnig sa araw-araw dito sa aking munting channel. Thank you so much po at magkita-kita po tayong muli.